Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon mga kawatchador, meron naman isang customer natin na request na para ibasyado yung kanyang barber chair. Pambarbero yun guys. Yan. Ito po yun. Siguro ito yung number 10. Shoutout po sa taga Dingsan Barbershop. Yan. Yan. Umuuga na siya. Bopping natin, then padaanan natin yung loob kasi ano siya, kibad na, hindi na align. Okay, let's go. Ganyan lang po yan. Ganyan natin. Bali, align po natin to kasi hindi na siya mayroon na siyang kami yung kanyang talim. Kailangan natin guys, ibuli natin guys para ma-align natin. I-align natin. Balik iba't yung kanyang yan, alay na yan, ano na yan, yung kanal niya. Palalamig-lamigin muna natin, okay? Yan mga kawatchador, bali malamig-lamig na po yung yung barber chair. Finish na po natin. Bali mas pino po itong na to, pinapadala natin ito para maganda rin. Guys, bali ito po yung nailan natin talim sa loob. Gagawin po natin, ibabapping muna po natin siya para malinis ito. Bapping natin dito, gagamit tayo ng red wax. Ito mas magaspang siya. Dami tayo guys ng medyo mainit yung gamit tayo ng Gontes para safe yung kamay natin sa init.
Yan mga kawatsador, bali yan, malinis na yung kanyang loob din labas. Ang gagawin natin guys, ito guys, tip natin sa mga barbero. Kung mapapansin nyo po yung itong parting puno ng ano na to, yan, tangos na siya. Hindi na siya parehas nitong may thread na to na ganun kalaki. Kaya po siya, anong nangyayari, kumakalog. Yan, kumakalog yan guys. Kung kaya nyo pong pag nagbili kayo ng ganitong screw, pwede nyo kikili na lang yung para pumasok dito yung ulo. Kikil na lang. Yung nga ito guys, sobrang yung ulo niya masyadong maliit ng pagkakaano. Kaya pwede siya kumakalog. Dapat yung tamang-tama lang yung kunting-kunti lang allowance. Yan, bibilogin mo lang yan para mag-shoot dito kasi wala ka na mabibilin tornil yung eksakto dyan ng sukat. So, binabawasan na lang yan. Ang gagawin na lang na pag yung talagang kalog na maliit na yung parte po rin, inaano nyo guys ng pupuluputan mo siya ng sinulid. Hanap ka sinulid na gusto mo yung sinulid na may mas matibay. Ayan guys, pulupot ka dyan. Then, pwede na natin guys ngayon, pwede na natin screw yung gunting. Sa kanyang higpitan, then para pumasok lahat yung sinulid. Then tama guys, hindi na siya kumakalog na yun, diba? Hindi na siya kumakalog ng pisa kaninang saka natin ni-align. Saka yung kanyang talim, wala na yung rito kanina, may rito malalim meron na siyang hump. Bago na natin guys para malinis din. Ngayon guys, ito kailangan natin siya taliman para maganda. Tataliman na natin doon sa bulyan natin. Una, kailangan nyo i-align muna yung dulo. Medyo matigas guys yung bakal niya. Ito po kasi isang isang kabilang talim na to, napakanipis na. Ito medyo makapal-kapal pa siya. Kailangan testing nyo guys kung hindi siya matalas sa yung dulo. Saka lalagyan natin guys ng motor oil.
tingnan natin guys yung timpla. Yung tamang-tama lang ang timpla ng screw. Maganda ang tunog. Ayan guys, ang mapapansin nyo yung kanina kinakain yung talim niya kasi hindi siya naka-align. Sobrang nipis na ng talim niya na masyadong malalim ang hukay. Kaya palaging masisira yung pinakatalim niya. Kakain niya na kapwa niya talim. Ganda. Ito yan guys sa plastic niya. Napakakunat yan. Ayan guys. Diba? Pikiti niya. Napakaganda ng pikiti. Wow. Ang ganda ng pikiti niya guys. Number 1 ang hanap ng mga barbero yung pikiti. Kasi dulo ang importante diyan, hindi nangangagat. Hindi masasaktan yung ginugupitan niya pag maganda ang dulo ng gunting pikiti. Ganda. Ganda na dunog, diba guys? Yan. Okay na mga kawatsador. Ganun lang. Yung kung sa mga naman, yung mga barberong maluwag yan pag misang talagang kalog na yan. Pag kasi ang magiging case yan, pag kumakalog na yung hindi na mag-a-align yung dulo na yan. Hindi na align yan. Pwede kang makasugat or masasaktan yung ginugupitan mo. Kaya yun lang po ang pag maluwag na yung tornilyo, lagyan mo ng sinulid yung parting puno ng tornilyo or palitan mo talaga siya. Kaya mo palitan naman. Kasi minsan ng mga barbero yan, busy na rin yan sa mga nila, pagkatapos sila pagod yung mga kamay, kaya hindi na namabiyad yun. Gaya nito, sa barbero, hindi na nila mabiyad, hinahasa na lang. Medyo pagsira, medyo hindi na kayang hasain, nasisira na yung saka dinadala sa magbabasyada para maayos yung gunting nila. At siya nga pala, shoutout nga pala sa may-ari nito na isang Dingsan Barbershop. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa pagtitiwala. Dito natin ito ginagawa sa bahay kasi wala na tayong pwesto sa bayan. Then pag tinala mo ng gabi natin gagawin, kinabukasan pwede nyo na makuha. Ayan. Okay. Yan mga kawatsador, ito na po yung barber share na number 10.